Alam nyo ba kung bakit ang mga nagpapasugal ang laging nananalo sa sugal? At kung bakit pag nananalo ka na ay ayaw mo pa din tumigil? Ay! 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 Pogi na tagbo ang panalo. At pagtalo naman ay mas lalong nanggigigil. Puhunan natin, guys! Narito at aalamin natin. Bakit nga ba nakaka-addict ang sugal? Ganito kasi yan. Sa bawat pag-spin ng slot machine o pagtataya sa mesa, may kakaibang nangyayari sa ating utak. Naglalabas ito ng dopamine, ang tinatawag na feel-good hormone. Pero hindi lang to sa tuwing nananalo ka. Kahit natatalo ka na, tumataas pa rin ang dopamine level mo. Kaya tuloy nagkakaroon ng excitement ang utak mo at inuulit ng inuulit ang cycle. Yung tipong panalo na o para bang jackpot na pero sumablay pa. Cross finger! Ay! 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 What the fuck? What the fuck? No! Nakadisenyo ang mga laro ng casino sa mga near misses para i-program ang utak mo na malapit ka ng manalo, pero ang totoo, hindi naman talaga at wala tayong control dito. Ginagawa din exciting ang bawat pagtaya ng mga manlalaro. Di ba pumapakpok, guys? Sa pamamagitan ng intermittent reinforcement, hindi mo alam kung kailan ka mananalo, kaya pakiramdam mo, mga next round, ito na yon. Sa kahit anong laro, mas mataas ang tsansa nilang manalo kumpara sa'yo. Pak! What? Uy! Hit ka pa! Ay! Ba't hindi umit? Halimbawa na lang sa slot machine, umabot ang advantage nila sa 10%. Sa roulette, nasa 5.26%. At kahit sa skill-based games tulad ng blackjack at marami pang iba, ay may kalamangan pa din sila. Kaya kahit gaano ka pakaswerte sa tingin mo, laging pabor sa casino ang mga odds. February this year, nung una ako naglaro ng online casino, 50,000 hanggang 100,000 piso ang monthly earning ko. Model and dancer ako, wala akong problema sa pera nung di pa ako marunong magsugal. Pero nagbago lahat nung natuto ako magsugal. Una, nag-cash in ako ng 5,000, then nanalo ako ng 100 at 80,000 piso, sobrang tuwa noon. Doon na pala mag-uumpisa ang kalbaryo ng buhay ko. After ko manalo, araw-araw na ako nagka-cash in ng 10,000 hanggang 20,000. Di ko namamalayan na sobrang laki na pala ng talo ko. 100,000 ko natalo within 20 minuto. Pero sa kagustuhan, kung makabawi, itinodo ko lahat ang mga pera ko sa bangko. Lahat ng savings ko sa bangko, 500,000 piso, then pati lahat ng alahas ko na simot. May BF akong foreigner, nagsinungaling ako sa kanya na kailangan ko ng pera para sa pamilya ko. Nagpadala ng 100,000 piso within 10 minuto. Naubos ko sa hayop na sugal na yan, then di pa ko nakontento. Humingi pa ako ng pera sa kanya 50,000 piso kinabukasan. Sabi ko kulang pinadala. Bukod sa sahod ko, may monthly allowance ako sa BF ko na 50,000 piso. Ewan ko ba maliit na paningin ko sa 10,000 piso. Feeling ko ang 10,000 piso is 100 piso na lang kung itaya ko last time this. Nobyembre, 16 lang. Natalo ako ng 280,000 piso in just 30 minuto. After ko matalo, grabe ang iyak ko. Di ko alam saan ko kukunin ang mga perang pinatalo ko. Kasi wala na akong gana sa lahat, sa work ko lagi na akong absent, matatangal pa. Ata ako kasi lagi akong absent at late, then nahiyan ako sa BF ko humingi ng tulong. Wala akong masabihan na kailangan ko ng tulong para magbagong buhay. Sobrang bigat ng mararamdaman ko ngayon, naubos ko sa isang iglap lang. Ang lahat ng pundar kong alahas at pera. Magpapasko pero maski piso walang laman ang savings ko. Di ko alam paano mag-uumpisa at kung kanino magsasabi ng pinagdadaanan ko. Ngayon napakahirap labasan ang pinasok kong katarantaduhan. Sa mga taong di pa alam ang sugal, please lang. Huwag nyo na subukan ang hirap. Sa ngayon mag-isa kong nilalabanan ang sarili ko sa bisyong ito. Sana naman malagpasan ko ito habang hindi pa huli ang lahat. Nagpapasalamat na lang ako dahil hindi ako nagkaroon ng utang ng dahil dito. Pero ito ako ngayon, walang-wala.